Kung hindi mo pa napapanood ang original video, please panoorin mo muna yung original video kasi nababisit na ako. Kakapaalala na, hindi na aga-aga, pinipirato mo, pinapanood mo aga. Eto na nga eh. Nagsasuggest na nga ako na pinapanood ko nga siya. Ang sa akin lang, panoorin nyo muna original video nga. Andyan sa description, down below. Andyan din sa comment section. Yes, let's go. Ayan, ang papanoorin natin ngayon. Ayan, Zedlock versus Unico. May nagre-request na isang commenter na ang pangalan ay I forgot, pero may nag-comment nyo. Ayan, matagal na natin tong na-escape ata. Hindi ko alam kung ilang weeks ago na to or months. I don't know. Pero feel ko weeks lang naman. So yeah, Zoning 21. Zenlock versus Unico. Hindi ko rin alam kung ano nangyari. Hindi ko alam yung resulta. No? Excitement yung naramdaman ko eh. Excited ako. Kapon nung Zoning 20 parang kinabahan ako kasi first time ko makapasok. Ngayon second time ko na nandito ako. Parang magaan sa pakiramdam at saka excited ako. Medyo nag-iinit din ako dun sa lugar kasi ang tagal din bago naka-experience ulit ng close room battle. Pero yun. Sa tingin ko parehas namin ilalabas yung dapat naming ilabas kasi si Unico palagi din yung gigil eh. Palaging gutom tsaka ganun din naman ako. Tingin ko magiging dikdikan yung laban namin at yun. Tingin ko ngayon pa lang nagwawala na yung langis ni Zendlock at nararamdaman niya na yung panganib na paparating ba. Ang pangit ng pakapakinggan ng langis ni Zedlock, putang, I mean, langis ng babaylan ata yung reference niya. Yung, alam mo yung sa mga langis yung kumukulo kapag ano, tanga na langis ni Zedlock. Ska! Para mamaya at tingin ko magiging bakbakan to. Champion siya sa sa tryouts namin kaya nung napanood ko siya isa din siya sa mga pinakagigil, pinakagutom yun nga. Yung aura niya malakas. Pumunta pa ako ng malayong bundok para kitain ng mga ermitanyo at nagpatulong ako sa kanila na paano pumunta sa kabilang dimensyon. Tinuruan naman nila ako ng mga kakaibang ritual na panlaban sa salamangan ni Zendlock. Daming ganap! At yun, tingin ko magagawa ko naman kontrahin ng itim na kilikili niya. Una parang nag-relax muna ako, inisip ko paano ko siya i-approach kasi unique din nakalaban si Unique eh. Galingan mo at gagalingan ko rin. Tingin ko naman talagang tinodo mo lahat kasi bago pa lang ako pumunta dito dinadapuan na ako ng mga paru-paro. Kaya alam kong senyales yun na naganda ka, pinapadala mo na yung mga alagad mo para bantaan ako. Pero hindi mo ako matitinag, magkita tayo mamaya sa stage. Alas 4, men. Galingan mo kasi yun nga gagalingan ko din tsaka enjoyin na lang natin mamaya. Yo, so for reference, no, magkagrupo pala silang dalawa, no? Alas 4, alas 4, no? Alam ko apat sila. Si GL yung natira, tsaka si... Sino ba yung isa? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko. Penpluma? Sino yung isa? Baba natin, ang taas. Yan! Flip Top Zoning 21, nandito pa rin, Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong City, pangwalang laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutout sa lahat ng MCs ng bumubuo na liga at syempre shoutout sa lahat ng mga represent collab. Flip Top staff, palagi. Flip Top magingay para sa parating nating laban, oh. Yeah! Shoutout sa Diba ganun si Batas pag nagre-review? Yeah! Linya-Linya, shoutout sa Black Manila, Crown Manila, Hype Beat, Real Jokes Clothing, High Minds, Ulap Unhinged, syempre RX Panda, Apollo, Bad Crib Clothing at lahat-lahat. Wait nga lang, pause Pinoy natin Polestar, saglit. Saglit syempre. lang, saglit lang. Okay, let's go. Ang iba. Sa kanan ko, galing bang Cagayan de Oro City, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Zendlock. Poetic at makatang may bahid ng mistisismo. Wait, what? 10? Ganun na rin kadami laban ni Zendlock? Like, 10? Pero hindi, alam ko mga talo nito, mga bigatin na not bad. Alam mo yung mga natalo siya, hindi dahil bodybag siya. Diba? Tangina. Zendlock Abrea. Modernong alkimista na ginto ang lirisismo. Estrangherong dayo na may gustong matutunan. Nagbubukas ang labi at bibig ng karunungan. Shoutout sa mga amigo kay Sir Heruela, shoutout sa mga kuya kay Yang Bu, shoutout kay Sir Chad Yari o sa mga mamugser na ko sa CDO City Museum. Yeah. Alas 4. At sa kaliwa ko naman,
galing pang Caloocan City para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Unico. Unti-unti na nagbatunga, buti na lang at hindi ko tinigilan. Buti tiwala sa sarili pinairan. Bagamat mahirap yung daanan kahit minsan ang sumuko ay hindi sumagi sa isipan. At ang bagong silang represent, shoutout sa Hardwood Sneaker, Beast Apparel, at saka B-Rabbit Clothing. Sandali lang, sir. Sa kaya niyan, Papa Kels Clothing, Team Quiet, Killions, Linya Linya, Barracks Streetwear, kay Jordan Beltran, Dirty Minds Clothing, Brody Caps, at sa Bryant Films. Yeah. Shoutouts kay Zen Look. Yo. Shoutouts Papa Kills sa lahat ng tulong at suporta at get well soon. Sa nanalo ng coin to si Zen Luke, pinili niya mauna si Unico. Tig 2 minuto dapat, pakinggan natin. Wait lang, asan si Boy Tapik? Nakaharang ba? Unang banat, zoning 21, Unico. Damn, wala na ata si Boy Tapik dito sa harapan. Baka nandito na siya sa stage banda. Game? Alam nyo ba na itong si Zen Luke ay isang mabait na estudyante? Wait, last na talaga to, last na. Okay, let's go. Buti pa ako pag nagkakat talaga ako. Pero like, alam mo yun, may ano lang, errands lang. So, pangit kasi yung mga nag-iiwan ng review, tas parang ilang minuto kong pag-iintayin. Dami sinasabi na. Anyway, play that shit! Kaso balita kay isang mabait na estudyante. Kaso balita ko pag may mga balagtasan at tulaan sa school nyo, lagi ka pa rin daw sumasali. Di ka na naawa sa iba pare. Lugi sa'yo mga kaklase. Isipin nyo yun, kalaban mo sa debate. Apo ni David, nagpapatalsik ng mga higante. Grabe! Eh di pag may balagtasan sa school nyo, Reference sa line ni Zenlock na apo na David, nagpapatalsik ng mga higante kalaban ni Zenlock sa MZ and nanalo si Zenlock doon. So, yun yung parang sikat na line ni Zenlock ng time na yun. higante, So, parang sinasabi niya dito, sinasabi ni Zenlock na tangin na estudyante ka, and then at the same time, imagine kalaban mo, nagra-rap battle. So, parang Smurf putang ina lugi ka talaga doon. Abe! Eh di pag may balagtasan sa school nyo, ikaw palagi bida. Tipong, sa talastasan na ito, yung mga katunggali ko ay mahina. Tawagin nyo kung bakunawa, kain sa akin tong buwan ng wika, Pangis mo pala, pre. Ganto resulta ng estudyante pag yung recess mo kabute. Pero teka, kalaban Kabute mushroom no, or something na kapag yung sa mga mushroom na, ang tawag doon? May psychedelics, ayun, pang ano siya. ko nga pala si Zenlook, kaya kailangan letra sa letra. Kasi para sa kanya, Yo, may nanay sa gitna. Yo, shoutout po. Yagi, nanonood. binababoy mo yung eksena pag gumamit ka ng komedya. Pero nagpapatawa ka rin naman sa mga rounds mo. Yun nga lang tol, walang kwenta. Kaya sinasabihan na lang niya na badu yung mga paninda na hindi niya mabenta, punyeta! Bakit? Paano ba estilo na ito ni Zenlook? Mga malalalim na Tagalog na bibigkasin niya ng matatas, magbabagsak na mga salawikain, kasabihan na sa dulo, isisimili niya sa... Teka, bakit ko naman i-breakdown yung estilo mong gasgas? Para mabawasan yung epekto ng gagawin mong palabas, gawin mo yung gusto mong gawin, wala akong pakialam dyan ungas. Di ko kailangan pahinain yung di naman malakas. Kaya wag mo sa aking maiyabang-yabang. Yang estilo mo na left field kasi yung katotohanan. Kung yan lang yung kaya mong gawin, yan yung matatawag na kababawan. Panay, left field yung usapan, yun yung pandarag sa kalaban, o baka takot lang mautakan, kaya ang gusto kaliwaan, ngayon maaapak-apakan, sa akin walang palagto, lalo kung panay left field, puro kaliwa lang yung pangsasabak mo, yun yung nagkakaliwa kanan, pinatipag ko! Ano? Nakanasan ko Kaliwa kanan reference to JD's famous line, no? Dun sa Ahon 10 nung pandemic, no? Rebat lang yon, kaliwa kanan, dyan ka mapahamak. Ako pag nagkaliwa kanan, ganyan ako bumatak. Line siya ni JD against
yung tropa ni Six Threat, ang pangalan nun? JR0. Ayun, si JR0 against JR0. So, ayun, kumbaga natalo ni Unico si JD at that lowest point ni JD na hindi siya preparado. Though preparado siya pero ang daming plans ni JD na hindi pumasok. Yung nag-freestyle and some sort. So, hindi maganda yung laban na yun. One-sided, super one-sided. So, parang yun nga, binadibag niya nga yung nagkakaliwat kanan, which is JD. So far, no, wala pa rin recorded punchline masyado. Pero siguro nakadalawa na siya or tatlo. But it's like, patapos na yung round niya eh. Unang pagtawanan ng mga tao, kutsain, mura-murahin, sabihan bano, walang kwenta, puro katangahan yung hinakain. Oo, dun sa pinakababa, dun ako nang galing. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin mas malalim? Ako lang ba nagkakaroon na ng cringe effect sa mga yung dinadown yung sarili. Ako na tong ganto, ganyan. Parang third day effect eh, no? Parang hindi na siya ganun ka-effective. Ang ko kasi dito, parang mas maganda if gawin mo siyang creative in a way na sabihin mo muna yung ewan, parang hindi ko lang bet yung dinedegrade mo na yung sarili. Parang alam mo na eh, alam mo yung kahihinatnan eh. Mas maganda if mas maraming punchline. Paano ko ba sabihin to? Basta, ang niya na, ang concentrated, marami nang gumagamit nun. So, parang, alam mo na yung kasunod na sasabihin. Okay, round 1, Unico was nice. May mga punchlines pa rin naman na tumatatak, no? Yung sa mga, ayan, yung katulad niya, sa malalim bars, tsaka yung sa kanina na, ano yun? Feel ko kailangan ko na rin mag-notes. Oo, feel ko kailangan ko na rin mag-notes. Pero next battle, mag-notes na tayo. Sige, ayan. So, ayun. Siguro 2 or 3 recorded pero gets ko. Pero hindi eh. Paano ba? Hindi naman sa nagpapainit. Okay na kagad yung momentum niya eh. Okay na yung start niya. Feeling ko lang siguro is yun nga. Medyo mahaba rin talaga yung setup na ginawa ni Unico dito sa round 1. Sige, Zenlook, round 1. Komedya ang aking kryptonite. Pero sa laban ko kay Jonas, nakita kung gaano ako katulin. Si Mista na taga Cebu, nilabanan ko sa Cebu. Mga hurado taga Cebu, pero wala akong hahamunin. Yung kay Zaki 3-2, siya pa mismo nagsabi na yung panalo pwede ko daw kunin. Hindi si Cripply, kundi ako ang MC na mas maraming panalo sa comments. O grabe pinagdaanan last year, na natili ang sabik, tas ilalaban sa galing nagretiro. Boss, kailan ka ba natutong mag-adek? Baka kulang to sa amats kaya muling nakapanik. Dapat sa'yo ma-overdose sa Angel's Trumpet para literal na di ka na makabalik. Madalas... Angel's Trumpet? Yung ba yung trumpet? Sa langit? So basically, pag na-overdose ka nga daw sa Angel's Trumpet, hindi ka na makakabalik sa langit? Di ko sure. Daw generic ka. Ang aking lirikong galaw. Habang yung mga banat niya, direkta. Yung MC galing sa Davao. May gera sa dimensyong to. Direkta kasi yung pangalan ng MC eh. Yung MC galing sa Davao. Magaling siya mag-joke dito. Okay. Madalas daw generic ka. Ang aking lirikong galaw. Habang yung mga banat niya, direkta. Yung MC galing sa Davao. May gera sa dimensyong to. May gera sa dimensyong to. Ba't dito ka nakipagitgitan? Tatamaan ang palasoy ang lumilipad mo na isipan. Nung tryout sa batch namin, Palaso is sa pana, but like yung araw, palaso. champion daw niya iba. Kasi meron daw Slack 1 at Bitroom sa division nila. Sa amin may JR0, Plaridel, mga weirdo tinransak. Mga weirdo tinransak. Utak namin nagsiaklas. Nagfi-freestyle kami abstract. Sa POI tayo kampyon. Si GLP Kasi sabi nga weird no, nagfi-freestyle ng abstract. Kumbaga, sinet up niya na si JR0 tsaka si Plaridel, mga weirdo. Utak namin nagsiaklas. Nagfi-freestyle kami abstract.
Sa POI tayo kampyon. Si GLP na ka nagmarka. Ngayon sa left field o kaliwaan, isa ko sa nagtulak at nagdala. Sa ating tatlo na super rookie noon, ikaw yung yabang lang ang naidagdag. Makinig ka na lang kay Glock9 at sa Chakra para matuto ka kung paano yung ambag. Ambag. Yung Gilberto, Yo, panoorin niyo yung collab ng ambag. Ay, collab no. Collab, ano ba? Collab ng Chakra tsaka ni Glock9, no? Na 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 pa 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 na pa 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 na na na. may train of thoughts. Talagang pinapagilas. Ako may tayutay at talinghaga na wala ring kaparehas. Eh ikaw, yung choke, nilalaro pa rin sa choke. Walang kadating-dating. Wordplay na nga lang yung sandata mo, hindi ka pa magaling. Magaling. Sunod-sunod mga suntok hanggang mukha mo mamagana. Sobrang daming pumapasok parang Lunes ng umaga. Ang dali nung term na yon pero walang gumagamit, no? Sobrang daming pumapasok parang Lunes ng umaga, putang ina. Galing. Lunes ng umaga. O barilin sa may sentido, tulong partida to. Sabi mo sasabay ka sa lalim, puputok yung tenga mo. Kapag mas malalim ka, no, mas mataas yung pressure at mas peric pressure and at the same time, no, pumuputok yung tenga. Yun nga, 'di ba naalala niyo yung submarine is parang nag-implode siya. So parang pag the more na mas malalim ka nga, puputok yung tenga mo. Yun yung sinasabi niya. Ulitin natin. Sa lalim, o barilin sa may sentido. Tapos kumbaga, kakasabi lang din yung ender ng ni Unico na sino mas malalim. Kumbaga, iba yung reference niya ng malalim, 'di ba? Tapos dito sinasabi, makikipagsabayan ka sa lalim, puputok yung tenga mo. Ako, kaya ko pang magmalalim, ikaw puputok agad tenga. Tang inang galing. Tulong partida to. Sabi mo sasabay ka sa lalim, puputok yung tenga mo. Kasi nga, mayabang na nung una. Potensyal pa lang yung sumipot. Pero yun, no, hindi tenga yung pumuputok, yung eardrum mismo. Ano lang, scientific, reference lang, just to be accurate. Kasi nga, mayabang na nung una. Potensyal pa lang yung sumipot. Nabulok ka habang hilaw pa, kaya hindi ka nahinog. Haring araw idolo nitong gahaman kong kabaro. Gusto maging alauna itong membro ng alas 4. Letra mo at sulat. Alauna. Ang alauna si Apex ba? Oo, si Apex yung reference. Kasi nga tropa ni Apex si Looney. And at the same time, gusto daw maging alauna. Gusto maging Apex. Etong kagrupo niya na alas 4. Alauna, ang galing. Yan ay hindi ko maarok. Marupok ang konstruksyon, di kasi inalaya ng manok. Nagmula pa... Nag-stutter siya doon, no? Pero yun nga, yung inalayan ng manok, kadalasan sa mga bagong bahay na ginagawa, no? Ginigilitan yung manok, tapos inaalayan ng dugo. Parang iaano siya, sasabi siya sa buong bahay. To shoo, pampaswerte and at the same time, shoo away the, mga masasamang elemento daw. Di kasi inalaya ng manok. Nagmula pa Mindanao, sa probinsya to nang galing. Si Baka sa Bisaya parang puno ng saging. Yo, dude just admitted straight away. Enigma, sa ibang bagay man malingat, Enigma dito magkukulang. Natutulog akong may itak na nakatago sa ilalim ng unan. Sa salita ng probinsyano ay formal kang nabulabog. Sa tigas ng dila ng Bisaya, magbabarong itong Tagalog. May gumamit na no, yung barong Tagalog, ang dami nang gumamit niyan. Tsaka yung Tagalog na may suot mo ng maayos sa Tagalog. Marami nang gumamit yan, pero another variation lang naman to. Di siya recycle. So, yun nga. Good ender, good punchlines. Actually, mas maraming punchline na nagawa ni Zenlock though. Yun nga sa dulo lang din siya nag-start ng momentum. Pero gets mo na maganda yung start niya ni Zenlock sa simula. May mga minimal joke siya doon, no? And maganda rin yung recency bias effect na, yun nga, natatansya mo kasi kung sino yung kasunod na round. Kunwari, katulad niya, si Zenlock yung sumunod, natatansya niya kung ano yung energy na kayang ibigay ni Unico, lalampasan ko yun. Hindi katulad pag round 1, pag
alam mo yun, pag di mo nabigay lahat, baka mag full force yung kalaban mo, lugi ka pa, di ba? Tapos plus the fact na hindi ka pa yung panapos, hindi ikaw yung magtatapos. Si Zenlug magtatapos dito eh. So may lugi talaga sa toss coin. I mean, hindi siya lugi, pero may slight shook, may ganun, no? Gumaganon yung balance kasi. So mind games din ang toss coin. So yeah. Unicur. Round 2. So round 1 Zenluk. Hindi siya malinaw pero yun lang, gahibla lang naman. Round 1 Zenluk. That was a nice round. Game? Siya daw ang may pinakamaraming nakalabang veterano. Yun yung niyayabang ni Tanga. Harlem, Apok, Target, tapos may Elvis pa, di ba? M-Site, Jonas, Poison, napakaangas talaga. Tapos isang magandang comeback battle ko lang, congrats! Match na ulit tayong dalawa, kaya ano na? Tapos sasabihin mo na pag-iwanan nyo na ako? So parang sinasabi niya na tangina, after all those old gods or mga veterano na kalaban mo, tatapat ka lang sa akin. That is a good way of degrading yourself, no? Kumbaga, maganda na i-degrade mo rin yung kalaban mo in that way. Tulad yan, kumbaga, yun nga, kinumpara niya yung sarili, kinumpara niya yung sarili niya on something lower, so parang binato niya kay Zenlok na, effort ka dyan, tas sa akin ka lang babagsak, in a way na hindi niya sinabi na, bobo ko or mahina ako or what. Kumbaga, yun nga, gets mo? Gets niya, di ba? Gets niya na yun. Nice point pa yun. Yung dalawa, kaya ano na? Tapos sasabihin mo na pag-iwanan nyo na ako? Pakipaliwanag mo nga, tol. Kung ako na pag-iwanan, bakit effortless kita na nahabol? Nag-comeback lang nung Universikulo 13. At yung gigil dun sa sulat sobrang evident. Kaya pasensya na, ha? Tinapat ka sa napag-iwanang rapper na ang kaya lang gawin atakin yung pangalan mo pa main event. Kaya wala... Yeah! Kaya wala akong pake. Kung marami man yung duda, di na sa akin bago yun. Kung tingin ng mga tao, ikaw yung mananalo at ngayon ako dito yung mababaon. Kung yung lapis mo, pag hinawakan, bumabali ng mga buto sa daliri. Wala akong pakialam kung ganun. Yung lapis ko, di bumabali ng mga buto sa daliri. Kasi ang pinabali nito yung mga ekspektasyon. Kaya sige, ikaw na bet ng mga... Akala ko yung panahon. Ang pinabali nito yung mga ekspektasyon. Kaya... Kasi may line si Zenlok na no? Kay Jonas na kapag ginamit po ang lapis ko, mapuputo lang buto mo sa daliri. Sige, ikaw na bet ng mga tao sa laban natin na to. Malakas ka lang sa kanila, mas malakas ako sa'yo. Ang ino mo? Buhat ng mga... Malakas ka lang sa kanila pero mas malakas ako sa'yo. Tang ina. Ang direct, no? Suntok agad. Wala nang wala nang setup yun. Yung ganun dapat. Joke lang. I mean, di ko naman suggest pero tangin ang ganda. Ang gandang Kasi kanina puro siya setup eh. Ngayon, mas mabilis na yung suntok. Ka lang sa kanila, mas malakas ako sa'yo. Buhat ng manggulat mga kumag na bahala. Pagkausap mapanugat sila'y kusang napahanga. Mistulang pinalapa, ikay tupang kinawawa. Kanyang utak ay makupad, walang usad kahit puyat pa ng puyat. Yan ay kulang pa sa unat. Pag minulat ang taluka pa'y lulutang. Na si Luas ay may sulat ang pambata. Ang haba nun. Compared dun sa usual Zenlok trick, yung Zenlok yung iconic ni verse ni Zenlok na gano'n. Mas mahaba yun. Bilangin natin kung ilan yung parang niya. Ilan yung U. At ng manggulat mga kumag na bahala, pagkausap mapanugat sila'y kusang napahanga. Mistulang pinalapa, ikay tupang kinawawa. Kanyang utak ay makupad, walang usad kahit puyat pa ng puyat. Yan ay kulang pa sa unat. Pag minulat ang taluka pa'y lulutang. Na si Luas ay may sulat ang pambata. 12? 12. At saka hindi siya Tang ina. 12. Yung capability niya rin to cut, no? In amidst the line. Kasi
you have to breathe in eh. Ubus yung boses mo dyan. Tiga mo, naubusan nga siya ng hininga eh. Bad thing here is yung ender is parang hindi natapatan ng mic. I don't know kung binuga ni Unico or like faulty siya ni Facundo na hindi natutukan. But like, mas maganda kung narinig yung ender dun. Nalapa, ikay tupang kinawawa. Kanyang utak ay makupad, walang usad kahit puyat pa ng puyat. Yan ay kulang pa sa unat. Pag minulat ang taluka pa'y lulutang. Na si Lucas ay may sulat ang pambata. Si Lucas, dun siya huminga. Si Lucas, ang bilis, ang bilis, ang bilis. Kaya ng mga rapper yan. Ganun yung rhyme scheme niya at flow na sama sa tumatak. Oo, sa tenga ang sarap, tugmang dikit-dikit lahat, kaso puro generic at di tumatama sa katapat. Kumbaga, para kang nagboxing Brad, tas puro footwork yung ganap, ni di ka man lang sumapak. Para tayong nagbasketball, tas puro dribble ka lang tol, habang ako dumadakdak. O ganun ka lang kawak, kaya style class nyo. In his style breakdown niya dito, si Zenlock na yung mahabang verse niya daw is nonsensical in a way na hindi siya sumusuntok. It's just rhyme exhibition lang talaga siya. Rhyme frenzy. Ganun lang. Nagbabato lang daw si Zenlock ng rhyme and then hindi daw sumusuntok. So parang nag-apply siya ng another logic na boxing. So breakdown niya na puro ka lang footwork, hindi ka sumasantok. Or sa basketball na ikaw puro ka dribble, ako naman yung dumadakdak. Yung mukha nyo, mismatch o ganun ka lang kawak, kaya style class yung mukha nyo. Mismatch ang mas bagay na tawag dito sapagkat ito'y labanan ng kumpletos recados mag-rap na tinapat sa isa lang yung alam na sangkap. Wak! Pero kailangan pa rin naman ng flip top, mga ganyang klase tumira. Para may variety of styles, ika nga ni Sir Enigma. Para yung mga katulad kong well-rounded na battle MC, may binabadibag na mga one-dimensional rapper na mahihina, o yung mga katulad mong di marunong bumalansip ang balanse lang sa liga. Kaya huwag ka dito magpabida. Nagtatago ka na lang sa mga salitang naninindigan kasi ako sa estilo ko kaya di ako nag-iiba. Para pagtakpan yung katotohanan na ang tagal mo na nandito, di ka pa rin nag-i-improve, tang ina. Rookie pa rin tingin ko sa'yo pag napapanood kita magtanghal sa gitna. Kaya ikaw na maraming nakalabang veterano, kaso ang nakakalungkot dun gago, wala kang potensyal maging isa sa kanila. Internals yung rhyme niya, no? Kaya pala nag-iintay ako ng parang rhyme. Parang magka-rhyme. 1-2-2-1 type of rhyme siya. So, tanginan, lakas ng round 2 ni, Unico, hayop. Great upgrade. I mean, consistent siya from round 1 and round 2. Ganun na siya ka-aggressive. But like yung round 2, mas personal siya in a way na ni-style breakdown niya si Zenlock, no? And sinabi niya na one-dimensional and hindi naman talaga siya hindi naman part ng liga, but like pambalanse lang ng liga. So ganun niya binaba yung level ni Zenlock. And with that, round 2 was better sa round 1 niya. Yun lang. Wala pa naman yung round 2 ni Zenlock eh. So check natin ang round 2 ni Zendoloco. Kaibigan kita, tol. Hindi kita kayang saktan, tol. Ang lakas na makatunaw nun, tangina. Yung meme, sikat na FB meme na best friend kita boy, di kita kayang saktan boy, yung nakayakap, yung magsusuntukan sana. Tangina, kasi masyadong malalim Tagalog ni Zenlock, nabanggit niya, imbis na best friend. Kaibigan kita, tol. Kaibigan kita, tol. Hindi kita kayang saktan, tol. Kita, boy. Pero, para gusto mo mas klaro, kaya ka lang nandyan sa main event kasi di natuloy yung sa amin ni Chris Delano. Takbo sa battle rap! It sounds legit, no? Parang totoo nga. We? Chris Delano versus ano na? Waiting for his comeback, though, Chris Delano. Adi goods ka muna. Meron nga yung bago. Meron din ang una. Ni Chris Delano. Takbo sa battle rap! Halos patay anak ng tupa. Pagdating sa mga kanta, ang napapalalang luha. Karera mo baog, walang prutas na nakukuha. Yang mukha mo hugis mangga pero bakit di ka namumunga?
May bagong skill daw na na-unlock nung huli siyang lumabas. Di lang nakapaghanda si JD noon kaya nagmukha kang malakas. Nakakadismaya daw sulat ni JD. Para sa akin di naman. Alam mo nakakadismaya na sulat? King to, wag kang humarang sa daan. Parang sa daan. Boy, wordplay. Ang galing. Marunong na si Zendlock mag-joke. Tang ina, ang galing niyang pasok ng nakakatawa par. So, yun yung iconic line ni Unico na King to, wag mong harangan yung daan. Line siya ni Unico against GL nung naglaban sila. So, parang dumating kasi yung point na break it down to ni Looney tsaka ni Lanceta and parang napagtawanan nga daw yung line na yun, yung parking to. Kasi para siyang tunog motos and at the same time parang may pagkabadang yung wordplay. Like, ang wordplay kasi kadalasan to make it sound natural, i-reference mo siya naturally. Like, who would say in a natural way na parking to, wag mo harangan yung daan. So parang ang uncommon niya pakinggan. So parang yun nga, reach, pilit. So ayun, konting reference lang doon sa parking to, wag mo harangan yung daan. So parang binanggit ni Zendlock, ni line mark niya dito. I mean, hindi siya line mark pero binalik niya. Ito, alaala ni Unico kung bakit siya nababash before. Lang nakapaghanda si JD noon kaya nagmukha kang malakas. Nakakadismaya daw sulat ni JD. Para sa akin di naman. Alam mo nakakadismaya na sulat? King to, wag kang humarang sa daan. Boy, wordplay. Pangdirbe. Yan kasi, imbis kabut Ayan eh, pandirbe. talampunay, umariwana sa papel, yan ang resulta pag sinisindihan nyo dahon ng laurel. Parang Mag-aadobo ang puta. Adobo mushroom salpikaw. Parang plasibo. Ika'y panatiko na nalito. Ako'y romantiko na klasiko ang anti ko. Unahin ang mungkahi o, labi mo hatawin ko. Maksimo at rapido. Nang latigong elastiko na babad sa muryatiko na asido. Di ko tinugma yun sa pare ko. Grabe bro, brother bro. Tang ina mo si Zendlock, ang galing. Ngayon lang siya nag-rhyme ng 3 vowels. A, I, O. Which is difficult in a way na you can create, you can choose, or pwede ka nga magpa-AI. Pwede kang pumili ng mga words na A, I, O yung syllables, but like you cannot construct it as how Zendlock did it. Diba? Yung A, I, O, muryatiko na acido. Ano yan? Invalid. Pwede nga invalido eh. Hindi ko alam kung nabigay nyo. Pero gets nyo kung paano, kung pwede kayo pumili ng mga words dyan pero hindi nyo alam kung paano yun ipagkabit-kabit. Yun yung mahirap doon, yung pagtahi. And then, ni-reference siya pa yung hindi ko to ni-rhyme sa pare ko, brother. Hindi niya ni-rhyme dun sa mga common words na ginagamit ni Unico. For reference, may kalaban si Unico before, si Zaki, Unico Zaki, no? Sa sunugan, nag-reference si Zaki doon na kapag ang kalaban niya tatapos sa letter O, ang rhyme na iaano niya doon ay bro. So parang brinake daw ni Zaki yung style ni Unico na parang within the battle, tatawagin niya dude, pare, chong, tol. Tatawagin ka daw ganun ni Unico kasi ganun siya pumili ng panapos na rhyme. And with that, pinuna din to ni Batas. No, recently lang ipapanoorin niyo yung basehan ng bawat horado ni Batas, Class G and Good Kid. Minention niya doon na yung mga rhymes na ginagamit ni Class G or ni Good Kid is parang tinatapos nila on something hindi naman unusual words but like tinatapos nila sa lang, mo, ganon. Imbis na yung word na lang itself yung itapos mo and then you have to construct what the rhyme is. Ginagawa nilang lazy rhyming in a way na kumukuha na lang sila ng ganun. Like lang, mo, or basta yung mga basic words yun yung ginagawa nilang ender. Though,
preference lang naman yun. Ang sa akin lang, yun nga. Na-breakdown siya, nahuli siya ni Zenlock dito. Kumbaga, yung joke is nandun siya sa dulo. No? Parang sinet up niya dito na nag-rhyme ako. Buti, sa dami kong napiling words na AIO, hindi ko siya tinapos sa pare ko. Yung mga ganyan. Tangina, galing. Kamuryati ko na asido! Di ko tinugma yun sa pare ko. Grabe bro, brother bro. Yan ay gawain mo. Nanaisin sa paggising ay masilip lang ang grapiko. PC ay napaliko. Sa isip na mapagbiro. Sa sining ko ay sisyon at magsisi sa pagsisit kay masisilayang nabi ko. Bali wala ngayon to. Tinuloy niya pa, 'di ba? Akala ko yun na yun eh. Parang sinample niya lang. Yun na yung joke, yung punchline eh. Tapos parang pinunog niya pa na meron pa pre. Ang dami-dami pwedeng i-rem sa AIO. Diyos ko. Ang ina Zenlock ko. Ikaw ay sisyon at magsisi sa pagsisit kay masisilayang nabi ko. Bali wala ngayon tong crowd. O ano man inyong makita. Wala akong pakialam kay boy. Nabigo. Parang hindi kasi natin ano yun no. Parang hindi natin tension. Nabigo yung tamang ano. Bali Pero yun nga, rap, you have to, kailangan mo baliin yun para mas marinig yung flow. Diba? wala ngayon tong crowd. O ano man inyong makita. Wala akong pakialam kay Boy Tapik. Ang pinapatapik ko si Enigma. Cagayan de Oro pa nang galing. Yun nga eh, nasan si Boy Tapik dito? What the fuck? Ano to? Ano ba to? Si Acer ba to? Dala-dala ko ang tugon. Ito'y depensang Mindanao pinang-uupensa sa Luzon. Nakaguhit, nakaukit yung pangalan mong panglok. Tang ina no, depensang Mindanao pinang-uupensa sa Luzon. Galing. Parang sinasabi niya, defense nga lang kami, ako pa pinapanlaban. Galing. Mindanao pinang-uupensa sa Luzon. Nakaguhit, nakaukit yung pangalan mong pangloko. Sa puno ng buhay na biktima ng aking illegal na pangtutroso. Kristilano dapat kalaban ko. Siya pinalit sa paligsahan. Yung Kristo di bumaba, tong iglesia wala ring kaligtasan. Kasi ang quote ng iglesia is, kumbaga, ang hindi naman nanalig kay manalo is walang kaligtasan. And at the same time, binanggit niya dito na si Chris Delano or yung Kristo, di ba? Parehas kayong walang kaligtasan. Kung sa tingin mo, ikaw, iglesia, for reference, si Unico is ang INC. And parang ni-reference niya, kahit iglesia ka, hindi ka rin maliligtas sa akin. Parang ganun, tanging galing. Kaligtasan. Ako ang padrino, apoy ang bautismo, walang husay, walang sungay, walang buhay kaiho. Kuya Maldito, Lucas Anito, Lumat Antigo, may unang anino, asintahin to habang patawid doon sa paraiso na may kastilyo, sa may pasilyo. Ang naratibo, gustong katunggali ko sa estilo Basilio Carlito at ditong binatilyong Bagito. Ganon yon. Ganyan tumugma. Basilio Carlito, yung retired rapper and Carlito, Sayad, no? Hindi tong Bagito. The fact is, yung rhyme is AIO na naman, AIO. Hindi pa rin siya tumigil doon. Kanina pa yon. So, na may kastilyo, sa may pasilyo. Ang naratibo, gustong katunggali ko sa estilo Basilio Carlito at ditong binatilyong Bagito. Ganon yon. Ganyan tumugma, mi amigo. Mi amigo. Ina mo, talaga. Ayaw niya tumigil. Kado, alanganin, nasa panganib ka. Manicurista ni Duterte, nasa kuko ng agila. Galing. May Kuko ng agila, no? And then at the same time, yun nga, Sara Duterte, specifically, kasi ang alam ko si Sara Duterte, yun nga yung eagle. Kumbaga, yung spirit animal ni Duterte is an eagle. Nasa manikarista. Kuko ng agila. Duterte, nasa kuko ng agila. May kapatid kang J.M. Lopez. Sa isip ko nakakapagtaka, paano siya naging unico kung may kakambal siya? Sige nga. May nag-reference na nun, paano kung ni-reference na rin to ni Zaki. Ay, actually, ayun nga, tama ba? Binanggit ni Unico. Zaki. Nasabi na siya ni Zaki before sa laban ni kumbaga, alam ko ender din yun ni Zaki round 1 ata. Paano ka naging unique kung may kaparehas kang iba? Tanga! Gumanon si Zaki. Pagtaka, paano siya naging unico kung may kakambal siya? Sige nga. Paano ka naging unico kung may naging Sige, unico? may pansinin niyo yung bibig ni ni Unico. Parang sinabi ni Zaki. Tama. Kung may kakambal siya. Sige nga.
Paano ka naging unique ko kung may kakambal ka at dumidikit sa mga Bisaya? Kasi dito, wala kang kaibigang taimtim. Yung mukha mo hugis mangga, Yo, pero for reference din, JM Lopez TV, no? Subscribe kayo sa channel niya, no? Yan. Magaling din, na content creator. Kapatid ni Unico. yung ugali mo balimbing. Sa takbo ng panahon, Wait lang, ano daw? yung mukha mo hugis mangga pero yung ugali mo balimbing. Sa takbo ng panahon, may kapayapaan na nakuha. Dating kamay ng orasan na naging palad na ni Buddha. Sasaktan tong kapatid, kahit paano magtinuka. Akala mo ay kapit-busy, gagawin ko yung kimura. Ikay sa akin mangunguna. Ano yung kimura? Teka lang, ano yung kimura? Is that an action? Action ba siya? Kasi sabi niya, akala mo kapit busy, gagawin ko yung kimura. Baka ano siya, parang wrestle move. I don't know, not sure. Alam mo ay kapit-busy, gagawin ko yung kimura. Ikay sa akin mangunguna, aabutin mo lasma. Magkakaroon ka ng demonyo sa likod, parang Yuji Rohanma. Pangarap ko na hiraya, naging masalimuot na bangungot. Ako ang masamang panaginip ng hustisyang natutulog. Ako ang masamang panaginip ng hustisyang natutulog. Ang ina ng round 2 ni Zendlock. Damn, ang ano na ni Zendlock, man, ang flexible. The fuck is happening with Zedlock? Parang yung arsenal niya palaki ng palaki. Ibang klase yung addition na meron siya sa arsenal niya, men. Napaka he knows how to joke na. Marunong na siya. Actually, doon pa lang sa laban niya kay Jonas, marunong na siya, no? Ngayon, parang mas na-highlight niya, marunong na siya magpasok ng joke. Marunong na siya mag-callback ng punchline, no? Lalo na yung extended rhyme scheme na putol-putol. Ang kulit, extended nga siya, but at the same time, fuck, ang ina. Men, sorry. Round 2, Zendlock ulit to. For some reason. Iba yung, nag-aagawan sila eh. Battle of the ano ba to? Zoning 21. Nag-aagawan sila ng momentum, men. Akala ko Unico na yung round 2 eh. Like start pa lang, putang ina, lupit na ni Unico eh. Okay, Zendlock, men. Di siya natitinag. Tsaka parang ano, parehas sila nag-aagawan ng momentum after ng round. Ayun, katulad niya, nagsalita agad si Unico, which is hindi naman mali. Pero, yun nga, it's another way to disperse the momentum na meron si Zendlock. Okay, round 3, Unicord. Tulog, tanginan to, parang gago siya. Yung linya na yun, tangina mo, pwede mong ibanat sa pusa ni Enigma. Tanginan to. Generic ang puta. Yo! Hindi totoo ang mga duwende. Huwag mo gawing malagim ang mundo. Kung meron mang duwende, baka ikaw yon kasi sobrang liit ng tingin ko sa'yo. Hindi totoo ang mga tiktik. Mali ang nakikita mo. Pero pwede mo akong maialin tulad dun sa tiktik kasi pumapatay din naman tong dila ko. Hindi totoo ang mga tiyanak. Naalala ko yung line ni Badang. Pumapatay aking dila. Tang ina. Aray! Hoy! Gago ka, Badang. Tik-tik, no? Yung tik-tik na nangangain ng tiyanak. Ay, nangangain ng tiyanak. Nangangain ng... Ay, ano ba yun? Parang nang-ano ng mga buntis, no? Yung mga nasa bubong. Nangangain ng tiyanak. Sa tiktik kasi pumapatay din naman tong dila ko. Hindi totoo ang mga tiyanak. Pero oo, pwede ring maging ako yun. Pagkat delikado ka dito sa batang bagong silang nakaharap mo ngayon. Hindi totoo ang mga tikbak. Saan yung bagong silang? Sa Cavite? Sa Cavite pa yung bagong silang? Hindi ko sure. Alang, di totoo ang manananggal. Ilusyon mo lang to dahil sa halaman at dyan sa kabute mo na minahal. Hindi totoo ang mga mangkukulam. Oras na para ikaw ay gisingin. Huwag ka matakot sa barang. Yung mga barang dala ko mas dapat mong isipin. Ano? Di ba ito yung gusto May gumamit na nun eh. Please lang, bitawan nyo na yung barang-barang nen. Sorry. May mga gumamit na talaga niya. Concentrated, another concentrated bar, no? Yung mga barang dala ko mas dapat mong isipin. Ano? Di ba ito yung gusto mo? Usapang engkanto, elemento, mga laman lupa at multo. Ngayon sarili mong estilo sa'yo pinalulumpo. Nagmumukha ka ngayong dayuhan sa sarili mong mundo. Pero sabi nila kapag Tagalog daw mahilig sa pagpag. Pues sige sa akin, babagay ito. Huwag kang mag-alala. Magpapagpag din ako pagkagaling ko Lamay. sa lamay mo. Ano? Pamahiin ba, pues? What was the recent battle na napanood ko na may reference ng pagpag?
super ano kasi siya. Kumbaga dito sa mga events na to, no, parang yun nga, kasagsagan siya ng Bisaya versus Tagalog, yun yung puno ng saging reference. So baka nagkabungguan na sila ng, ano ba? Nagkabungguan na sila ng mga topic. So hindi natin sila masisisi. Pag din ako pagkagaling ko sa lamay mo, ano? Pamahiin ba, pwes? Pupunta ako sa mismong burol mo sa ayaw mo't gusto. Pagbababariling ko yung mga kapatid mo mula panganay hanggang bunso. At saka mo sabihin hindi pwede magpula sa lamay pag naliligo na sila ng dugo. Ano? Image Natawa ako kasi parang na-reference na ata ni Lunian yung ano. Lahat ng ano, pagbabariling ko. Yung laban ni ano, Looney tsaka Shay. Ay, yung 2v2. pula sa lamay pag naliligo na sila ng dugo. Ano? Imagery ba, pwes? Babaldahin ko yung paa na mama mo na walang kalaban-laban. Tapos di ko tinutukoy na gagamutin ko siya pag sinabi kong siya'y aking babakalan. Pero huwag kang mag-alala. Hihingi naman ako ng pasensya bago ko ipagpatuloy ito. Pasensya na ha. Hindi kasi ako galanting bisita sa lamay kaya 38 lang tong maaabuloy ko. Bang! Ano? Horror core ba? 38mm bala, babarilin. So parang 38 pesos lang maabuloy ko. Pasensya ka na. So gumagawa siya na parang storytelling dito in a way na horror core. Ang random na mag-horror core si Unico pero gets ko naman. Kaya 38 lang tong maaabuloy ko. Bang! Ano? Horror core ba, pwes? Yung mismong labi mo, papakain ko ng sapilitan sa mga bisita tarantado. Tapos pag merong ayaw sumunod, babariling ko sa ulo sigurado. Para di ka na panay reklamo na underrated ka masyado. At least kahit papano naranasan mong kagatin ng tao. Ano? Tuloy pa! Pag lumabas yung papa mo sa kwarto, pasugod akong bubungad. Gamit mga buto galing sa bangkay pa mismo ni Saint Luke, ituturo ko sa magkabilaan na talukap. Oo, mga buto pa mismo ni Saint Luke, yung pinasaksak ko sa mga mata ng kumag. Ngayon yung sabihin na itong paru-paro hindi nakakabulag. Sobrang lala ng Kasi meron yung parang kasabihan na wag kang hahawak ng paru-paro kasi yung mga mga pollens or whatever the fuck it is, yung mga powder nun sa pakpak niya is nakakabulag. Which for I know, baka hindi. Feel ko hindi. Like super super tiny nun and napakaganda ng secretion ng mata natin to the point na kahit mga alikabok nga 'di ba? Naka-cleanse naman yan. Sabihin na itong paru-paro hindi nakakabulag. Sobrang lala ng sinapit ng kanyang lamay. Kaya nga humihingi na lang to dito ng mustisya at nagpupumilit. At kaya nga may paru-paro, ayan ay sumisimbolo sa isang kaluluwang di matahimik. Pero di pa ako tapos, bitin pa ako sa nagawa ko. Pupugutan ko pa ng ulo yung bangkay mong kanina ko pa minamaltrato. Tapos ilalapag ko sa sahig, kakaskas-kaskas ko yung mukha mo. Sabi nila bawal magwalis sa lamay pero walang nagsabing bawal maglampaso! Pero Wait lang. Why do I feel na nagamit na to ni Unico? Yung parang nasa ganto ako magpamalas. Si Unico ba? Against C9? Against C9 ata? Pandemic? Nagamit niya na tong mga yung mga gantong reference na yung mga pamahiin. Nagamit niya na to, tapos parang sinabi niya, sorry, ganito lang ako magpamalas. Pasensya na, ganito lang ako. Something like that. Parang same same energy and same construction siya na magsasabi siya ng imagery and then babanggitin niya yung kasabihan sa dulo. Superstition beliefs. walang nagsabing bawal maglampaso! Pero pagtapos ng lahat, ililibing kita ng maayos, kaya huwag kang mag-alala. Itong kagrupo namin na laging napag-iiwanan sa amin tang ina. Oo, kapag usapang 4:00, nasa likod ka lang ni GL, nasa likod lang din kita. Kaya ba't ipagkakait ko pa? Kung sa karo mo na lang mararanasang mauna. Tama ba? Ka lang ni GL, nasa likod lang din kita. Kaya ba't ipagkakait ko pa? Kung sa karo mo na lang mararanasang Nasang mauna. mauna. Okay. So for that, tangina, hirap pala ng ganito, no? May narinig din ako na battle ata sa pulo. Hindi ko sure kung si Nasha yon.
Si Nasha kasi maano dito magaling din magganon eh, mag-construct eh. Pero hindi ko nakalimutan ko sino kalaban niya nun, pero parang titulo ata yun. Around titulo. Hindi ko matandaan kung anong battle, pero hindi ko sure rin kung sino yung nauna. Kasi alam ko may ni-reference din si Nasha nun na ayan, Karo reference din yun eh. Na mauna ata. Ano na kung same sila or parang may deconstruction na nangyari, pero as I said, 'di ba? Hindi naman siguro ata napanood ni Unico 'yon or ni Nasha and then they have to rephrase it. Pero ang ano kasi dito, ang sense kasi dito, flip top yung number 1. So, kumbaga, kung flip top yung number 1, maraming nakakanood, why would you recycle something from flip top? 'Di ba? 'Di ba? Kung gusto mo na lang din pala mag-recycle, wag ka kukuha sa flip top, parang ganun. So, in that case, malabong kinuha ni Nasha yung line. Di nga ako sure kung si Nasha yun. Pero sige, malabong nakuha ni Nasha yung line kasi maraming nakanood na itong battle na to. 'Di ba? So, ang probable case, pwedeng nauna yung battle ni Nasha and then eto yung sumunod. Pero hindi ko sinasabing kumopya si Unico. In some case, parang narinig ko lang siya. Nag-ring a bell lang siya sa akin. Pero it sounds familiar kaya hindi na rin siya sa akin, nagsuntok. Pero yeah, maganda tong round 3 ni Unico. May bulbul ang po. Anyway, ayun, yung mga references sa pamahiin and shit, medyo narinig ko na rin eh. Pero yung aggression niya, men, hindi na wala. Round 1, 2, 3, ganun pa rin siya, no? It's just that medyo, may mga lines talaga si Unico na naulit. Na hindi naulit. Sounds familiar. So parang medyo hindi ka-impactful siya sa akin. Okay, round 3, Zenlock, dami sinasabi. Ang gulo niya, alas 4. GL, asan si GL? GL, membrong ekskomunikado. Pagtapos ng laban na to, tanggal na si Unico. Si AC na ang bagong alas 4! Teka, Ang pre-med yun, no? AC, article clipped daw. Shoutouts kay article clipped. Magaling din magsulat yan, no? Bisaya yan, pero puta, napalo din magsulat yan. na si Unico. Parang no, yung ginawa ni Sak Maestro, yung pinalabas niya si Sayad, kaya napagkakamalang may Sayad. Si AC na ang bagong alas 4! Teka. Ano yun? Paano yun? AC, alas ko, AK. Okay na yun, di ba? Pwede daw ibanat sa pusa ni Enigma. Kasi kahinaan ko generic. Pagiging direkta mo lang ang paraan para manalo ka pa. Paano yan? Mas maganda angulo ko sa'yo. Talo ka na. Mas maganda angle ko sa'yo nung round 1. Pati na rin round 2. Mas malinam na Marunong na rin mang condition si Zenlock ang puta. Ang ito, hindi na rin nagra-rhyme eh. Mas maganda angle ko sa'yo nung round 1. Pati na rin round 2. Tsaka variation to. Tatangin na Zenlock na nagre-rebat. Hindi to nagre-rebat dati. Malinam ng pagkakagisa. Angulo na nga lang ilalamang mo sa akin, pinapanis pa kita. Kasi lumabas Sino nagsabi nun? May blah 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 na nga sa amin. Pinapanis ko pa. Si Unico din. Unico against JD. Rebat na nga lang ilalamang mo sa akin. Pinapanis ko pa. Body bag gumanon si Unico. na yung album niya. Mga kanta ni record lang sa cellphone. Modus, mga beat nakaw sa YouTube, sa producer, yan lang yung purpose. Purpose. Mas Bisaya ka. May feed line kasi si Unico. Yun nga, purpose. Against sequence, no? Second set ata yun. Basta nasabi niya, yun yung purpose. Tapos kinorek siya ni sequence after nun. Purpose ang puta. Purpose. Modus, mga beat nakaw sa YouTube, sa producer, yan lang yung purpose. Purpose.
Mas Bisaya ka pa sa akin, pre. Ang pagmamahal mo sa sining, pinagkakaitan mo ng pabor. Parang Mateo 5, nakakadena si Amor. Ano yon, kabute, pwedeng ibaadat sa kahit na sino. Hindi ko alam yung Mateo 5. Tangina, nagre-rebat si Zendlock sa kalagitnaan. The fuck? 5, nakakadena si Amor. Ano yon, kabute, pwedeng ibaadat sa kahit na sino. Yan ang iyong pambato o mga anggulo tungkol sa left field. Yan ang ipapakita mo sa tao. Minsan ka nang nagretiro, kaya naiisip ko kaso. Minsan, dapat di ka na lang bumalik kung wala kang ipapakita na bago. Ngayon, bungad na galing kay Lucas, Ano to? Blank. Halatang blank. Kaya medyo nagkakaroon ng stutters kasi naghanap siya ng something na nasabi ni Unico, ipapasok niya yun doon, and then sasalpak niya along with the written. Which is difficult din in a way. Kaya siya, kumbaga, first time niya siguro ginawa to, kaya siya nagkaroon ng stutters doon. Pero nice attempt, no? Yun nga, generic din yung punchline nun. Kumbaga, kung sana di ka na lang bumalik kung wala kang papakitang bago. minsan ka nang nagretiro, kaya In a way na parang magtunog siya na tangina, nahulaan ko mga sasabihin mo. Pero blank yun, guys. naiisip ko kaso. Minsan, dapat di ka na lang bumalik kung wala kang ipapakita na bago. Ngayon, bungad na galing kay Lucas, sumasambulat mula pa sa dila. Nakuha ba ginugusto mong maihalin tulad sa mga dakila? Di ko na kinakagulat mga naisulat may pawang malina. Katulad mo ang mga tupa na nasa pastulan at pawang mahina. Na umay na sa mga kulay ng mga naluman ng mga kandila. Namulat na ang sinauna mo ng mga sugat at ang mga hiwa. At kusa na ang mga luha at bawat pag-usad may wala ng bisa. Ang ulat mo sa mga ulat na lang makakausap at magpapakita. Papatayin o bubuhayin, dalawang kahinaan, dalawang Ito na yung flow exhibition din na ginagawa ni no? Yun nga, yung iconic verse niya. Pero alam ko marami na siyang ginamit na ganong rhyme. So, minsan nag-iisip na lang to si Zendlock ng mga anong mga bagong rhyme niya ipapakita. Tulad ng kanina, AIO, which is unique, no? In a way. Tapos eto, nagamit niya na to. So, parang may mga words din siya. Possible. May mga words din siya na nagamit na nun. So, gagamitin niya ulit yan ngayon. And just in a way na i-reconstruct niya siya in just to sound good, no? Yeah. papakita. Papatayin o bubuhayin, dalawang kahinaan, dalawang katangian. Ako'y nalilito na nga lang. Kita nyo yung blanco sa poster? Yun ang aking dalawang anino naglalaban. Ang mga bara panginig bumubultahi sa Kasi sa poster netong Zoning 21 ata or 20. Etong poster neto is parang nandito naglaban si Deadpan tsaka si Mia Asunin, no? Napanood ko na 'yon, so sayang hindi ko na siya wala na akong chance na ma-review yun, pero naglaban sila dito sa same na to event. anino naglalaban. Ang mga bara panginig bumubultahi sa sindak. So, kung si GL may current, ako, nangunguya yung kuryente parang pangil ng kidlat. Matatawid pag sa kala, wakan lumayag. Andon sa himpapawid pagkat si Bathala pumayag. Kalmado mo ay napatid, ngayong sa lapag to ay sumayad. Apo ng apo ni David, pero yung yabag ko pang gulayat. Atapang nga tao, may Tangina, magaling din ng holo dito. Ano ba? Tangina, kanina ka pa, pre, nagsha-showcase ng rhyme. Galing. Apo ng apo ni David. Kumbaga, ni-revert niya yung famous line niya. Nagpapatalsik ng mga igante. Ginawa niyang apo ng apo ni David. Pero ang yabag ko malagulaya. Atapang nga tao, may patapik-tapik ka ba? Sa Sokmed mapiligro, si Lanceta hinahamon. Battle tayo, Tito. Isang kantsaw lang sa break it down. Yung buong hype mo laliko. Di ka na kailangan i-battle nung tao para yung karera mo ihinto. Binadibag ka ni GL? Ako rin. Pero tropa ko tong dikit. Di katulad mo na sa kagrupo nilalamon ng inggit. Nakalamang ka, nakaisa, naturingan kang hangal. Kala mo nakasilong ka sa lilim yan ay anino ni Baal. Di interesante angulo dyan sa Anino ni Baal. So si Baal, alam ko another demon lang din si Baal, no? istorya niya at litanya. Walang buhay kinakalikot parang nasa punerarya. Dapat misteryoso mahiwaga. Kulay ang pinapasipat. May ganda na nakatago parang babaeng nakahijab. Letra mo may konstruksyon. May mga tamawa kasi. Yun nga yung parang napansin din ni Harlem dun sa line ni Zendlock, no? Parang yung kamay ng palad, yung ganun, parang hindi ka malalim, ikaw ay malibog. So parang ang funny lang pag naalala ko yun, tapos parang ito yung binabanat ni Zendlock na
may babaeng maganda parang naka-hijab. Yung mga Muslim na naka-black na all black. Hindi naman all black. May mga naka-all black, meron ding mga ulo lang yung takip or yung buhok lang yung takip. Yun yung hijab. Na nakatago parang babaeng nakahijab. Letra mo may konstruksyon, mababaw nga lang bay. Ako karpintero sa Atlantis, sobrang lalim pumanday. Pumanaw ka, Ba't ka magkakarpentero sa Atlantis? Sige. subalit ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. Parang sa Yeah. hapon lang, pag 3 p.m. prayer. bumugso para sa sanlibutan. Parang sa hapon lang, pagtapos ng laban na to, yung alas 4, magiging alas 3 na lang. 3 p.m. prayer, yung alas 4 magiging alas 3 na lang. And at the same time, pag naging alas 3, alas 4, matatanggalan ng isang member, which is si Unico daw. Inang battle yun, no? Sana Zenlock to. Pero iba din yung pinakita yun Unico dito. Alam niya hindi siya magpapatalo knowing na nanalo siya against JD and parang hindi siya nakagkaroon ng parang ng enough na alam mo yun, parang hindi siya binuhusan ni JD doon. So parang dito niya binawi din. Props kay Unico, men. Pero hindi ko alam kung sino nanalo dito pero nakakaramdam ako na baka si Zenlock. Pero puro gahibla yung lamangan nilang dalawa, no? Pero round 3, hindi siya gahibla para sa akin. Zenlock ako sa round 3. Sonic 21, Zenlock at Unico, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Si Enigma din na nagsasabi na yun ang mga laban na panalo tayong lahat. No? Napaka-rare. Solid yung laban na yun. Yan. Pwede yan. Boto ng Urado. Pero para sa akin, panalo tayo lahat sa laban na yun. Yun! That's what I want! Tangina. Alam mong may bonus. Boto ng Urado, 4-1, mag-iay tayo lahat para kay Zenlock. Tangina mo. Dikit oh. Diba? Gahibla lang talaga eh. Pwede siyang round. Sino yung bumoto kay Unico? Salamat. Unico. Yeah, Sendlock. Congrats kay Sendlock. Napakahusay nun. Bawi. Yo, Frost nga pala, isa ako sa bumoto kay Zenlock para sa akin, round 1. Yo, thank you guys for watching. Make sure to leave a like, comment, and subscribe. Pero papanoorin na muna natin tong judging saglit, no? Fast forward lang natin by 1.5. Round 2, dami niyang quotables. Round 3, hanggang round 3 actually, marami talaga siyang quotables. Pero props pa rin sa pinakita ni Unico, solid din. Talagang parang na-overpower lang ng kada round ni Zenlock. Kaya parang pag round ni Unico, parang panalo na siya. Pero pag round ni Zenlock, talagang natatabunan yung sobrang effective. Nag-aagawan sila ng momentum. Yun nga yung sabi ko. Nung ginagamit niya yung estilo, Zenlock. Yun, seryoso muna. Pukinangin ang battle na yun. Pang main event talaga. Round 1, kala ko kay Unico na yun. Pero nung bumanat si Zenlock, ibang klaseng Zenlock yun. Napakabalanse nung round 1 niya. Nakuha niya yun. Round 1 para sa akin. Dikit lang pero kay Zenlock yun. Round 2, sobrang ganda nung ginawa ni Unico isang mahabang scheme. Tapos sumakto pang tinatapik niya yung style ni Zenlock. Tapos ginawa ni Zenlock ng perfecto yun sa round 2. Kala ko kay Unico na ulit yun yung round 2. Bali binigay ko siya kay Zenlock. Tsaka nakikita ko sobrang well-rounded niya ni Zenlock. Round 3, malinis yun kay Unico para sa akin. Ibang klaseng performance yun yung ginawa ni Unico. Parang Binigay ko lang yung round 3 kay Zenlock just because may nararamdaman akong mga repeated lines from Unico. So, hindi naman repeated, recycled, ganun. Parang lang siya, iba lang yung effect kapag narinig mo na eh. So, parang inulit lang siya in a way. As I said, preference nga. Kung bago siya sa pandinig mo, maganda siya pakinggan. ramdam ko kung ganun kalalakas yung round niya. Panalo si Enigma ron, paldo na naman. Yung round 3, Unico, 1 and 2, Zenlock. Ayun. Zenlock versus Unico. Oh, grabe, ang lakas ng laban na yun. Talagang, yun nga, sabi nga, yun yung laban na panalo tayong lahat, pero magkakatalo na lang talaga sa preference. Ako ang bumoto kay Unico. Tawag dito, round 1, Si Tipsy pa, di ba? silang inatake yung estilo ng bawat isa at pareha silang effective doon, pareha siksik. Pero mas naging efektibo para sa akin yung round 1 ni Zenlock, kaya yung round 1 kay Zen. Round 2, Feel ko ayan, round 1 Zenlock, round 2 Unico. Yun kasi gahibla sa round 2 eh. Round 3 malinaw yun. Naka-Unico if like yun nga, unique yung pandinig nyo. inatake ulit ni Unico yung estilo ni Zenlock sa round 2, pero ibang angulo na yung ginamit niya. At para sa akin, naging epektibo yun lalong-lalo na nung ginamit niya yung estilo ni Lucas. Kaya yung round 2, siya ka mas rekta kasi. Kaya round 2 binigay ko kay Unico. Round 3, yun nga, doon napapasok, preference. Sobrang gustong-gusto ko yung tema nung buong round 3 ni Unico. Magmula dun sa Filipino folklore hanggang
doon sa Lamay. Gusto ko lang yung tema kaya binigay ko pa rin yung 3 kay Unico. 2-1, Unico. Yan, isa ako sa bumoto kay Zenlook. Hindi ko siya matimbang ng per round siguro, pero pwede ko siya Yo, MZ Chaboy. Sige. Sige, normal na natin. Whoop! Niya halos sa style niya si Nation. Sobrang solid nung Sendlock na nagpakita kanina. Medyo di yun yung inaasahan kong Sendlock. Mas mataas talaga yung nakita kong Sendlock na nakatapat ko. At the same time naman, gusto ko rin naman yung naging performance ko. Wala siyang pagsisisi, nabuhos ko naman lahat. At yun, sadyang ganun lang talaga. May isang talo at may isang mananalo. At sa ngayon ako yung natalo at tingin ko, mas di naman ako nawala ng gana, mas lalo pa ako nang gigil na bumawi. Naranasan ko ng pagtawanan ng mga tao. Kutsain, mura-murahin. Sabihan pano, walang kwenta, puro katangahan yung hinahain. Oo, dun sa pinakababa, dun ako nang galing. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin mas malalim? May mga lines ako na Parang nakakita ka ng Zenlock na ano, no? Tangina, parang komportable na siya sa stage eh. Hindi na siya nakakaramdam ng awkwardness. Kumbaga, sinasabayan niya nga rin yung crowd eh. akala ko mahina pero dun sa stage parang kinagat ng tao. Kaya sa tingin ko parang okay yun. Tsaka yung round 3 niya rin parang sinabayan niya yung style ko kaya sa tingin ko malakas yun. Sa tingin ko maganda naman yung battle. Sa tingin ko para sa akin maganda yung pinakita ko tsaka kay Unico din. Sa tingin ko maganda yun. Ayun, excited ako sa video. Sunod-sunod mga suntok hanggang mukha mo mamagana. Sobrang daming pumapasok parang Lunes ng umaga. Paglabas ng laban na to, maglalabas ulit ako ng music video. Sinasamantala ko yung pag-promote lagi dito sa battle. Pag maglalabas ulit ng music video. Yo, thank you guys for watching. Make sure to leave a like, comment, and subscribe. No, ang galing ng dalawang to, putang ina. Baka battle of the day to. Oh, battle of the night. Battle of the day to. Oh, ina, lupit. Magaling pala. Maganda tong video na to. No. Thank you guys for watching. Diba? Recommend kayo ng mga video. Papanoorin natin yan. Na may kasamang